Hi mga kaplanadong buhay, especially sa mga kabaro nating mga seafarers. Alam ko ang sakripisyo niyong malayo sa pamilya, ilang buwang nasa barko, tinitiis ang lungkot, hirap at masasamang panahon para lang may maipadala sa Pilipinas. Pero napansin niyo rin ba na kahit malaki ang kita, marami pa rin mga seafarers ang takot mag-invest? Bakit nga ba? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Planadong buhay sa Cardinal Buoy, laging may gabay, hindi ka mawawala. Let's start with the truth. Seafarers are among the highest paid Filipino workers. Pero ayon sa mga interviews at surveys sa financial literacy, marami pa rin sa kanila ang natatakot pagdating sa investment. A study from BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas, shows that OFWs, including seafarers, often prioritize remittance and savings, but only 17% explore investments. Real talk, kahit may ipon, kung nasa savings lang ang lahat, natatalo pa rin kayo sa inflation. Why is there hesitation? Base sa karanasan ko bilang isang dating seafarer at ngayon bilang isang financial coach, here are the top reasons I've observed. Fear of scams. Baka mawala lang pera ko. Marami na kasing nabiktima sa fake investments, pre-debacle at networking schemes. Lack of guidance. Walang nagtuturo kung saan at paano magsimula. Usually, kung sino lang ang kakilala, dun sila naglalagay. Hindi alam kung saan makakakita ng mga professionals. Short-term mindset. Basta makabili ng bahay, kotse, at gadget, okay na. Meaning, kulang sa long-term planning kaya walang urgency to invest. Family pressure. Gastos muna ngayon saka na mga plano. Tapos pag uwi, puro bigay. Walang natitira para sa sarili. Bad first experience. Nag-try once, nalugi, ayaw na. Isang pagkakamali, tapos na agad ang buong financial journey. Mga kabaro, naiintindihan ko ang takot, pero alam nyo ba na ang pinakaunang dapat nating pag-imbisan ay hindi pera, kundi kaalaman. Kaya naman, learn before you leap. Bago pumasok kahit sa anong investment, aralin muna. Mas marami na ngayong information na makukuha, online, books at financial coaches. Start small, start safe. Hindi kailangang milyon agad. Even 5,000 pesos can be your first step in a money market fund or mutual fund. Diversify. Huwag lahat ilagay sa iisang basket. Spread mo para kahit bumagsak ang isa, may tatayo pa rin. Set clear goals. Hindi lang dapat gusto mong yumaman. Dapat malinaw. Para sa pambili ko to ng bahay, pang tuition ng anak ko, pang retire ko sa pagbabarko. Fact, those who invest with a goal in mind are 3 times more likely to stay consistent according to behavioral finance research. Let's flip the question. Kung takot ka mag-invest, okay lang ba sa'yo na hanggang pagtanda nasa barko ka pa rin? Ang hindi pag-i-invest, may cost din. Lumilipas ang panahon, humihina ang katawan, tumataas ang pangangailangan ng pamilya. Ang pera, habang hindi ginagamit ng tama, bumababa ang halaga. You don't need to be perfect, you just need to start. Kaplanado, kung seafarer ka man ngayon or mahal mo sa buhay ang siyang nagbabarko, this is the time to plan. Hindi habang buhay ang kontrata, hindi habang buhay ay malakas ang katawan mo. Pero habang may kita ka, may chance kang ihanda ang kinabukasan mo. Let me help you take the first step. I'm offering a free financial planning review. No pressure, no obligation, just pure guidance and clarity. Message me today because your journey to financial peace shouldn't end at the port. It should begin there. Planadong buhay para sa mga bagong bayani ng dagat. Tandaan, maunlad ang pamumuhay sa planadong buhay.